Yo, what's up mga idol? May gagawin tayo. So lalamove ito ngayong araw mga idol. So shout out po kay Ma'am Edeline Lihay-Lihay. So siya po yung may-ari nito. Tingnan natin mga idol, ang problema nito ay boot loop daw. So tingnan natin kung anong model. So tastasin na natin. So maraming salamat sa mga nagtitiwala. Sa mga gusto magpaayos mga idol, pwede kayo magpalalamove, pwede walk-in. Kapag malalayo naman, pwede LBC, JNT, or any courier via deliver. So kung malapit lang naman, pwede nyo i-walk-in. So mag-update muna kayo bago kayo pumunta para alam natin kung may mga pyesa tayo o wala bago kayo pumunta para sure ball ang lakad nyo. So ayan, Vivo pala ang nakalagay mga idol. So Xiaomi daw ito, Redmi. Ayan. So pinasa ni ma'am sa akin ang video. So nagpapatay-patay talaga, nakita ko. So ayan, ito yung mga common issue ng mga Redmi Note 9. Ayan, check natin. Tingnan natin kung nagpapatay-patay ba talaga. So i-charge muna natin, baka na-drain din siguro to. Or sana naman hindi na-drain para ayan, ganyan lang siya. So kapag i-charge mo siya, hindi lumalabas ang charging indicator, panay logo lang at biglang ma-off. So ito yung mga common issue ng mga ganitong unit mga idol. So hindi natin alam kung pinagawa na ito. So para malaman natin, buksan natin mga idol. Sana i-support nyo ang channel natin bago natin ituloy ang video para makakuha kayo ng maraming ideas sa paggawa natin mga idol. So legit po ang ating mga tutorial mga idol. So tinanggal natin yung SIM. So next step natin, tingnan natin kung nagalaw na ba or hindi. Kasi madalas ito pinalitan na ng mga battery tapos ganun pa rin. Ayan na, retoke na nga oh. May sticker na. So kulang na rin ng dalawang screw, isa, dalawa. So possible na na-testing na to ng battery mga idol at ganun pa rin. So ayan, may mga ano na oh, scotch tip na oh. So maraming tinira ang fuse nito. So kapag ganun mga idol, wala po sa fuse ang tama. Nasa motherboard po ang tama madalas kapag ganun. So kulang na ng dalawang screw. So ay, at least naka-live naman tayo, alam na mayari to. So hindi ko naman tinanong kung napagawa niya sa iba bago pinadala dito. So nakita natin na ayan, inayos na nga ito siguro. So angat natin itong fingerprint. So hindi siguro kabisado gawin nung tumingin kasi ayan, ginalaw na yung fuse kaya kapag napanood mo mga video natin mga idol na ganito at naka-encounter ka ng ganito, madali nyo na lang po yan magawa dahil napanood nyo na ito. At sana i-share nyo mga idol para alam din ng iba. At sa mga gusto magpaayos ng ganito, pwede kayo mag-PM mga idol. So ayan, tanggalin natin yung fingerprint. So ito flex, battery, LCD. So tingnan natin kung nakadikit ang battery. So galaw na. Ayan oh. Ginalaw na nga yung ilalim oh. Wala na siya adhesive. T7000 na lang ginamit. So pwede naman yung T7000 din mga idol. Huwag lang damihan. So kagaya ng ganyan lang karami. So tingnan natin kung ginalaw ang fuse. Ayun na nga oh, na-jumper na ang fuse mga idol oh. So ganun pa rin. So kapag ganito, wala na sa fuse ang tama nito. So mag-proceed tayo sa board mga idol. So apply natin to ng ano muna para dadiretso tayo mamaya. Ang kagandahan kasi may laman ng battery, dadiretso ang ating gawa. Mag-apply tayo ng adhesive. So tinanggal na kasi. Tinanggal natin. So kailangan natin dikitan ulit kasi naka T7000 siya. Ibalik natin to ngayon agad mga idol. So kapag lalamove talaga at may parts tayo or magawa natin kaagad niya ng paraan. So proceed tayo sa board. So ginalaw na ang fuse. So angat natin tong antena. Kasi baka ginalaw na rin siguro ang board nito. Kasi ano, naangat na oh. Kapag hindi kasi nagalaw ang board mga idol, ito nakadikit to masyado. Ayun, walang ginalaw sa board. So tingnan natin yung CPU. Kasi minsan i-reheat talaga ang CPU. Ayun, wala namang galaw. So huwag niyo pong galawin ang CPU mga idol kapag ganun ang problema ha. Hindi lumalabas ang charging. Logo lang ang nakikita ng blinking logo lang. So tanggalin natin yung camera dahil i-hardware po natin ang board. So hardware problem po ito. So madalas mga idol, nakikita nyo na sa mga video natin, previous video natin. Marami na po tayong nagawa dito. So marami pa rin talagang hindi alam ito gawin ngayon. So kung alam ito gawin nung unang tumingin, baka ginawa na at nagawa na to, hindi na ito makarating dito. Hanap tayo ng magandang twister. So dami ko kasing twister mga idol. Hanap tayo ng pinakamagandang twister para maganda ang pagbunot natin. Kasi napaka-sensitive po ng ano nito mga idol.
Ilan ba tong twister ko? Ang dami oh. 3, 4, 8 pirasong 5, 6, 7, 8. Ayan, ang dami nating twister mga idol oh. So ito yung pinaka the best na twister na ginagamit natin. Ayun, matulis oh. Ngayon, ang gagawin natin mga idol, tatanggalin po natin itong sheet na to. Kasi ito yung madalas na may tama dito mga idol. Wala kasi itong butas eh, kaya habang tumatagal doon siya magsimulang magbutlop. Kaya karamihan sa mga ganito, unit na to ay yun talaga ang main problem niya. Kung hindi man sa fuse, dito mga idol sa ginawa ko ngayon. Kaya kung naka-encounter ka ng ganito at napanood mo ang video na to, ay napakaswerte nyo po. Save nyo na ang video na to at i-share nyo para alam din ng iba. Sa ating mga solid followers dyan, so sana i-support nyo ang video natin, paki-share po. Ito ay 100% solution po ito. Apply tayo ng flux mga idol. Maraming nagtatanong sa ating page kung ano ba yung ginamit ko pagbunot ng mga pyesa bago ko daw bunutin. O yung pinapatak ko. So ito po yung tinatawag na Amtic flux. So marami pa yan sa online. Mura lang yan. Gusto nyo bumili. Pero kapag ganit ang problema naman at hindi nyo ito kabisado, wala kayong experience, hindi nyo po ito magagawa basta-basta. Dahil napakasilan po nito, baklasin. Kunting pagkakamali lang nito, yung mga pyesa lang sa mga gilid-gilid, pwede magsitalsikan yan. So ang hot air temperature na ginamit ko dito ay taasan natin. Naka 350 lang ako, ayan 400 na mga idol. So naka ano lang ating camera, naka steady lang. Naka 400 heat temperature ako mga idol. So kapag ganito kasi malaki ito, so taasan natin yung heat para madali siya matanggal kasi napakasilan po nito tanggalin. Pero kung mag DIY ka lang nito, wag niyo nang subukan kasi sigurado ako 100% masisira niyo ng lalo ang cellphone niyo, madadagdagan ng problema. Kasi hindi ito basta-basta maangat mga idol kung wala kang experience sa paggawa. Kaya kung gusto niyo magpagawa ng ganito o nanood ka lang ng video, paki-PM, pwede natin gawa ng paraan. Kung malalapit ka lang naman, pwede niyo po walk in or lalamove kagaya dito. Yung iba kasi Mindanao, Luzon, Visayas nagpapadala sa atin. So meron din sa Samar, Leyte, ganyan. So iba't ibang lugar mga idol. Pwede nyo i-ship, PM lang kayo para ibigay natin yung address. So ayan, ikot-ikotin lang natin. So kailangan mayroon kang twister na ganito matulis para pag angat mo siya, hindi magalaw ang mga katabing pyesa niya. Kasi minsan, lalo na kung nanginginig ang kamay mo, ay sigurado ako dyan. Madadagdagan mo talaga ang problema. Sensitive ito mga idol, pwedeng mawala ng signal to pag ginawa mo to. So ayan. Mahirap siya iangat or matigas siya iangat. Kailangan may experience ka sa paggawa, hindi manginginig yung kamay. Marami pong na ganito, nanginginig ang kamay kasi tas mag-PM sa atin kung ano daw yung bakit daw nasira lalo. Nung nakita ko yung board, nagsitabingi ang mga pyesa kaya yun nagkaroon ng problema. So ayun, angat na natin mga idol safe na safe. So ito yung sinasabi ko, yung mga gilid-gilid nito may mga capacitor or mga resistor na maliliit yan. Ngayon, pag nagalaw mo yan, pwedeng matuluyan or magkaroon ng problema. Minsan, mag-ano na lang yan. Maglugo-lugo na lang siya. Hindi mo siya magawa. So, nalinis natin mga idol. Dito na mga idol, remove resistor. Short kasi ito mga idol. So, dati nire-reheat natin. So, ngayon, para sure ball talaga. Kasi minsan, kapag i-reheat lang natin itong, ito mga idol, 4G signal ito. Pwedeng mawalan siya ng signal. Ngayon, kapag nire-reheat natin yan at nagalaw yan, pwedeng mawala ng signal. So para maging sureball ang gawa natin, kasi minsan kahit nire-reheat natin yan, so lugo pa rin. So madalas kasi, minsan kasi nito, may mga nag-short dito na resistors. So ito yung tatanggalin natin. So 4 ito magkahilira. Yan. 1, 2, 3, 4. Yung pang-4 po, yung tanggalin natin. Si short ito. So, gamit ulit tayo ng Amtic flux. So baba natin yung air natin. Baka pumutok yung board. So naka 350 tayo. Ayan, bunutin natin to mga idol. So ayan, i-zoom natin para makita lalo. So yung pang-4 mga idol, galing dito sa kaliwa papunta sa kanan. Yung kanan ang tanggalin natin pang-4. Wag nyo na itong galawin mga idol ha. Yung itong mahabang IC. So 4G signal yan, pwedeng magkaroon ng problema or lalong masira ba, mawala ng signal. Yan, natanggal na natin. Medyo nanginig natin kamay ngayon. At least natanggal natin ng zip.
So ito yung tinanggal natin. Tawag dito resistor. Madalas ito yung nagsushort. So remove lang ang gagawin natin, hindi na natin kailangan palitan. Ayan, oh. So next step, ibalik natin. Sure bulan. Nag-apply ulit tayo ng flux mga idol. So ito naman optional, pwede nyo na hindi ibalik. Pero ito sa ginawa ko ay babalik ko na lang para ano, kumpleto pa rin. Kumpleto ang shed nya. So pag ibalik nyo naman, wag nyo lang siyang balik ng tama. So medyo nakaangat lang konti ang ano para meron siyang exhaust or labasan ng hangin. Kasi madalas nito kapag wala kasi itong butas mga idol, yun po yung cause kung bakit siya short, naglulugo. So yan, 350 heat temperature ang ginamit ko mga idol ha. So optional, pwede hindi na ibalik, pwede ibalik. Pero sa video na to ay ibalik natin. So minsan hindi ko na rin yan binabalik talaga. Yan, no? Apply tayo ng lacquer thinner, linisan natin. So wag nyo i-testing na sobrang init mga idol kasi mag-overheat yan. Nanilaw ang bakal. Medyo tumabingi konti. So okay lang yan na ano siya. Nakadikit ang kabila, yung kabila wala. So yan, ilagay natin dito para hindi tumabingi. Lagay natin ng tingga. So okay na yan. So next step na mga idol ay testing na natin. So pahingain muna natin ng 1 minute siguro. So ayan, habang pinapahinga natin, ilagay natin itong camera. Abangan nyo mga idol kung naayos natin. Kasi ayan, ginalaw na nga yung fuse nito. Ayan, kita naman natin na nagalaw na. So kapag kabisado nyo na ito gawin or napanood nyo mga ganitong video, hindi na kayo mahirapan gumawa. Supportahan nyo na lang ang video natin mga idol dahil napaka-legit po lahat ng mga tinuturo natin. Share nyo mga idol. Yan, yung camera. So, at kung i-DIY mga idol, isa lang ang masasabi ko, huwag nyo nang gawin. Direct PM kayo mga idol. Pwede kayo makamura sa ano natin, mga ganitong gawaan. So, huli natin isalpak ang battery mga idol para hindi mag-short ang board. So, yun po yung kadalasan yan. Marami pong nagkakamali dyan. Doon sumablay pag lalo na pag nagpalit ka ng LCD tapos inuuna mo yung pagsalpak ng battery bago ang LCD. May mga unit kasi na masilan. Bumuputok siya. Bumuputok yung backlight diode, kung hindi man backlight diode yung backlight IC. Or yung coil. So ayan. Testing na natin muna i-charge. Kanina ano lang siya. Bootloop lang dito, walang makikitang charging indicator. At tingnan natin kung may makita tayo. Ayun mga idol, naglogo siya. At ayan, medyo hindi na nawala. So ibig sabihin pwedeng nagnormal. At ayan na nga mga idol, 100% tested. Lumabas ang charging indicator. So ganoon lang kasimple mga idol. So hindi nyo po ito magagawa kung wala po kayong experience. So next step natin, dahil nakita na natin na may percentage na, hindi na siya nag-bootloop, naglogo-logo. Tested talaga yung ginawa natin. Ayan o, 39%. So ibalik na natin tong fingerprint. So hindi naman to mag-short mga idol kahit hindi na natin tanggalin yung battery. Fingerprint lang na ito. So balik natin yung mga screw. At ayan, yung fuse nito ginalaw na. So hindi na natin galawin yan. So kagandahan yan, hindi na rin yan magkakaroon ng ibang problema talaga. Kasi yung fuse nagawa na. Kasi madalas din ang fuse kapag laging nahulog, nasisira din talaga yan. So balik natin yung screw. At tingnan natin mga idol, huwag kayong kukurap kung nagtutuloy na ba ito sa mino. Legit ba ang ating ginawa? So ayan, stay tuned lang kayo dyan. Ibalik muna natin yung screw. At ayan, dahil kulang ng 2 screw, lagyan na lang natin. So bait-baitan vlog yan mga idol. Ayan mga idol. So nalagyan natin ng 2 screw. So pray na natin yan. At ibalik na natin yung pinaka back housing. So ayan mga idol, itong mga video na tutorial natin mga idol, dito talaga kayo makakuha ng maraming idea. Kaya i-follow mo na yan, i-like mo na ang video natin kung natulungan kayo sa video natin. At ito mga idol, wag na kayong kukurap, i-on na natin. Tingnan natin kung nagtuloy na ba sa mino. Kanina ganito lang, tapos biglang ma-off.
At ngayon mga idol, ayan, medyo nagnormal na siya. So, galing init. Tripan tayo. Yun mga idol, kapag meron ng ganito, ibig sabihin magtuloy na yan. Sa umpisa lang yan talaga siya, medyo mabagal siya. Unang open, start up. Ano na to mga idol, immortal na ang paggagawa nito kapag ganito ang paggagawa. Dahil dalawa na ang naayos, pati fuse ay naayos na. Swerte tayo, hindi na natin ginalawang fuse. Pero yan, kapag kabisado mo kasi yan, ay talagang hindi na to makakarating sa atin. At ayan mga idol, pansinin nyo, goods pa rin ang signal. Naka LTE pa rin siya. So, ibig sabihin, 100% tested talaga ang ating gawaan mga idol. Wala po itong peke. Talagang tested tayo. At ayan mga idol, tingnan natin kung magcha-charge. Normal ang charging. Ayan. Tingnan natin kung quick charging ba. Yun, quick charging. So, normal pa rin ang charging mga idol. Wala pong pagbabago. Dito naman sa ganitong gawa, dahil nadali ng fuse, pwede pa rin siya ma-overcharge. Wala pong maging problema. Kasi madalas naman sa ginawa natin ito mga idol, wala man ako nakitang nagka-problema sa fuse. So talagang nagnormal na siya, back to kunat na rin, malubat ang battery. At ayun mga idol, sana i-support ang video natin. Huwag niyong kalimutan mag-follow, mag-like at mag-share at mag-subscribe sa ating channel para marami kayong makukuhang idea sa bawat upload natin. At ayan, hanapin natin yung tinanggal natin. Napakaliit lang nun mga idol. At ayan, medyo nasagi siguro, nawala na. So, resistor po ang tawag ng mga idol. Madalas yun po yung nag-short or yung cause kung bakit siya namamatay. At ayan mga idol, normal na ang charging. Wala na pong problema. So, hanggang dito lang tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye-bye.